Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, sa dami ng problema ang ating pinagdadaanan, maraming tao na ngayon ang hindi okay. Totoo ka dyan. May iba naman okay daw sila, pero sa totoo lang, hindi naman sila okay. Kasi ayaw nilang ipaalam sa iba. Yan, problema Diba? rin po yan. May mga pagkakataong nangyayari yan. Kumisan ginagawa nyo rin yan. At ang pinaka-importanting tanong ay ito, ikaw, okay ka ba o hindi okay? Sige, pag-isipan nyo mabuti. Kasi napaka-importante po yung sagot nyo sa tanong. Ikaw ba okay o hindi okay? Kasi kailangan po malaman nyo kung ano sitwasyon nyo para malaman nyo kung ano ang dapat gawin. Bakit sabi nila, di ba parang it's okay not to be okay? Tama ba yun? Yan, may Oo. mga nagtatanong po dyan. Ang sagot po namin sa mga bagay na yun, tama yun. Ano yun? It's okay not to be okay. May mga pagkakataon po talagang hindi tayo okay, kaya ang sagot po namin, it's okay not to be okay. At papaliwanag po namin sa inyo, bakit bang okay hindi maging okay. Pero, syempre, mas okay kung okay ka. Oo, mas diba? okay yun. Pero kung hindi ka talaga okay, it's okay not to be okay. Siguro parang okay na ang sinasabi namin dito, pero okay lang yun dahil sigurado po kami, pagkatapos yung panoorin itong pag-uusapan natin, marami sa inyo magiging okay kahit hindi kayo okay right now. Okay? So yun po, pakinggan niyo po ito mabuti, magandang pag-usapan Good natin. news! Pag-uusapan natin kung ano-ano ang dahilan bakit okay lang not to be okay. Sa ating episode na, okay ba not to be okay? Tinanong po natin ang sagot, okay pong hindi maging okay. Bakit? Ito po sa isang dahilan. Number 1, It's okay not to be okay because all of us are not okay one time or another. Kasi lahat naman ng tao dumadaan sa ganitong sitwasyon, di ba? Kung minsan okay, kung minsan hindi okay, hindi ka nag-iisa. so napaka-importante kung talaga hindi ka okay, tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tinanggap na hindi ka okay, hindi ka maghahanap ng solusyon sa iyong Yes. problema. Kaya sagot namin, okay lang hindi maging okay dahil lahat po tayo, lahat, wala pong exemption. Dumaan po tayo sa pagiging okay. Pagkakaiba lang, iba okay, iba hindi okay, iba maraming okay, iba konti okay. So, depende na lang po sa frequency. Pero all of us pass through that Tsaka ano experience. to sir parang kumbaga katunayan ito na buhay pa tayo. Mhm. Dahil kapag patay na tayo, hindi na natin problema ang pagiging okay or not okay, di ba? So yun, malinaw po ha. Oo. So, kaya ka nandyan sa sitwasyon yan, hindi ka okay, buhay ka pa. At Correct. habang buhay, may pag-asa kahit feeling mo parang, sir, tagal ko nang di okay. Okay lang yun. Marami ring taong matagal nang di okay. Pero good news po, lahat ng hindi okay, natatapos yan. Magiging okay din yan. At saka nobody has a perfect life. Everybody has their own problems. Tandaan niyo po yun. Parang feeling niyo lang, ikaw lang may problema. Feeling mo lang yun. Magaling na magdala. Oo, Oo. nakikita mo yan, may problema rin yun. Hindi mo lang alam. Kasi magaling siya magdala, ikaw medyo pangit lang ng konti. Pero lahat tayo may problema. At yung iba magaling na magtago Mhm. ng problema, yung iba hindi halata kapag may problema, di ba? Ikaw, paano ka magdala ng problema? Okay ba o hindi okay? So yun lang po, lagay niyo po sa isip niyo ha. Okay lang hindi maging okay. Dahil marami po talaga tayong problema ang pinagdadaanan. Pag dumating tayo sa puntong yan, napaka-importante po lagay na sa isip natin. Paano kung hindi okay? Huwag mong itago. Kasi pag Yes. tinago mo, hindi mo mahanapan ng solusyon. Pangalawa, pag tinago mo, hindi ka matutulungan ng mga taong katabi mo, mga kapamilya mo, kamag-anak mo. Na kuminsan, yung solusyon sa problema mo, sila ang susagot. Ang problema, hindi mo sinasabing may problema ka. Paano ka susolusyonan ng taong pwedeng sumulusyon sa problema mo kung ayaw mong paalam na may problema ka? Hindi kasi Sir Vic, minsan parang nakakahiya di Mm-mm. ba? Yung may mga taong iniisip nakakahiya naman na malaman nila na hindi ako okay, di ba? Huwag po kayong mahiya dahil Oo. lahat naman po tayo dumadaan dyan. Ang importante po dito is malaman natin kung ano dapat gawin sa sitwasyong dumating po tayo dito dahil lahat naman tayo darating sa problemang ganyan. Oo, kaya nga meron tayong mga tips para tayo mag-overcome ng challenges Mm-mm. kasi dumadaan tayo dun sa sitwasyon na hindi tayo okay. Kaya nga po, ito po hindi ko. Kung nandiyan ka sa sitwasyon ngayon, hindi ka okay, first step na tanggapin mo sa sarili mo, hindi ako okay. Importante po yun. Kasi po, pag sinabi mo hindi ka okay, maghahanap ka ng solusyon. At kadalasan, may makukuha kang solusyon sa sarili mo. Pero kung minsan po, may mga solusyon na hindi mo kayang gawa ng solusyon. Oo. Doon po papasok, pupunta ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ate, nanay, ate, kuya.
pastor, pare, whatsoever, hindi ako okay eh. May problema ako ito. So, sa pag-share mo na hindi ka okay, binubuksan mo yung pinto para magkaroon ng solusyon ang iyong problema. Kumbaga, admission is the first step of solution. Yan. So, Or kapag importante po inadmit na. mo, kalahati na nasolusyonan mo na. Malinaw po yan ha. So, sana po kung nandiyan kayo sa sitwasyon yan, tanggapin nyo. Okay lang, hindi maging okay. Bago tayo mag-break, magbibigidaan muna tayo sa tulong inspirasyon mula kay Joey Marcelo, CEO of Sante Barley International. Joey! Thank you, Vic and Evelyn, for being part of Tulong Ko Pasa Mo Global. Para sa tulong inspirasyon, anong pakiramdam mo whenever nakakadinig ka ng hindi magandang balita or mga negative issues sa paligid mo? How do you feel whenever you meet people who always have the habits of looking at the negative side of things? You know, I'm always being asked, how do I deal with negative issues and negative people? And ang usual response ko is this: I don't deal with them. Honestly, I try to move away from them. Naniniwala ako that if something is beyond my control, it is a distraction. Nagkaroon na ako ng habit to move away from distractions. Because if I will entertain them, mahihila lang ako pababa. It will lead me away from my dreams and visions in life. Have you experienced people that when you talk to them and share to them something, lagi silang may way to see the opposite side? Even though hindi naman ito intentional on their part, I'm sure you're feeling down and demotivated whenever you hear them. Actually, you have two options. Number one, either you entertain them or decide not to listen to them. Sabi nila, pag may negative ka raw na nadinig, papasukin mo sa kabilang tenga at palabasin mo sa kabila. Honestly, hindi ako naniniwala ron. Because ang challenge nun is this: pag pumasok yan sa kaliwang tenga mo, bago lumabas sa kanan yan, pinrasis na ng mind mo yan. And chances are, it will affect you. So rather than papasukin mo, just cover your ears and don't listen anymore. Why? Because it is a distraction. Can you change negative people? The answer is a big no. The only thing that you can do, especially when they are your loved ones, is to disturb them. Only they can decide to change or not. We have to be aware that there are so many information available during these times. Ang dami niyan. News, social media, from people around us. Napakadaming information. It is up to us to filter and decide what informations will we process. And our decision is critical because those information can affect our lives, either for the better or for the worst. According to young people during these times, naalala ba, nadinig niyo ba yung word na YOLO? You only live once? Actually, I believe in that. But I also believe that if I will only live once, I'll make my life worth it. And part of that is focusing on positive side of things so that I can reach my full potential. This is Joey Marcelo, and remember, I'm here to inspire you and keep you on fire. Until the next time, para sa iba pang tulong inspirasyon. Maraming salamat, Joey, for always inspiring us and keeping us on fire. For more information about Sante Barley and Joey Marcelo, please go to their website, mysante.com. Sa aming pagbabalik, pag itutuloy pa po natin ating kwento. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang